ang taong gobyerno! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Ang taong gobyerno! Dalawang matakambal na problema ang hinaharap ng mga kawani ng gobyerno. Mababang pasahod o walang tamang sahod o walang kasiguruhan sa trabaho. Sabi na noong panahon ng dating administrasyon, ang Republic Act 11466, ito po ay binigay in tranches at natapos na po noong isang taon. Ang sweldo lamang po ay 13,000 pesos ng napakamababang posisyon. Ngunit kung ikaw ay nasa local government unit sa 6 class municipality, ikaw ay 65% lang, ang tatanggapin mo lang po ay nagkakahalagang 8,450. Kung ikaw lang po ay nasa city at saka probinsya sa 6 class municipality, ang tatanggapin mo lang po ay 9,750. Sa makatuwid, kung 13,000 sa 22 days, ang isang taong gobyerno ay tatanggap lamang ng 590 pesos. Kulang na kulang. Kung 30 days, ay 433 pesos ang centavos lamang. Sabi po ang Marcos, nang siya ay kumakampanya, babasahin ko po sinabi niya. Marcos pointed out that many government job owners, especially those LGUs, are earning around 10,000 per month. Mali pa ang kanyang data. Dahil napakababa ng sweldo ng mga kawani ng gobyerno. Samantala, babasahin ko po sa inyo ay isang periodiko. Sabi po, salary sa Maharlika top post should be apart with private sector. Iko-call to po word for word. For Consejo Long, siya po ang CEO, Chief Executive Officer ng Maharlika, ay tumatanggap at gustong tumanggap ng 2.5 million pesos na po yan. Samantala, ang mga kawani ng gobyerno walang kasiguruhan sa trabaho. Kung kaya po, ang palawanan ng mga kawani ng gobyerno, sahod, trabaho at trabaho